Panginoon at magandang umaga po sa bawat isa na patuloy pong sabi nga wala pong makakapigil sa atin sa pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. At kumbaga kung testing man yan, nakakapagpuri pa ba itong mga to kahit walang kahit beatbox lang. So isang biyaya po ng Panginoon na sabi nga po ang worship ay nasa ating pong pagkatao. Paano tayo mag-worship sa Panginoon. So last week po tinalakay natin ay yung pong sa Colossians 4:5, pakibasa nga po. Walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. Okay, so sabi nga po yun po nga lumakad tayo na may karunungan, kaalaman para po dun sa mga outside. Ibig sabihin, ito po ay sinulat ni Pablo sa Colossian Church. So sa iglesia po ito, pero sabi nga yung pag-walk natin with wisdom toward dun sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, redeeming the time. At yun po sa Colossians, paano natin gagawin ito? 4:6, let your speech always be with grace. May biyaya na may season pa ng asin. Ayan. Alam na alam ni Ate Jane yan sa kanyang pagluluto. At lahat naman po tayo nagluluto dito, di ba? Jumbo, tsaka Nico, tsaka Leo. Yung mga lalaki talaga tinanong. Ay, hindi. Bihira lang. Okay. So, at ang kasunod po nito ay yung sabi nga ako ba dito? Ito. Oh. Yun po yung mga prinsipyo po about redeeming the time. Sabi nga po yung advantage ng New Year, common power of time, the principle of time, what is time, from eternity into time, the creation of time, and the purpose of time, at saka yun pong time limitations. Tanong, sinong nakatanda sa inyo ano itong mga tinalakay na to? Nanood ba kayo? Ayun, ganon. So, yun po nga. Hindi ko naman nababalikan mo yan kasi natapos na natin. At kung paano nga po, nasabi nga po ay yun pong, ito ba? Bilin, sa kabila? Kabila po. Ito. Ayun. So, hindi rin niya to. Nabaliktad yung Sabi nga po, sa atin mong pakikinig ng salita ng Panginoon, sabi nga po ay, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it. Yes, lahat po tayo nakikinig ng salita ng Diyos every time na tayo may pagtitipon o kung kayo po ay nanonood sa ating Facebook account yun, Dilin? Ayun. So, sa YouTube. So, tapos po, gagawin sabi nga, then the wicked one comes and snatches away that what was sown in his heart. Natatanim sa puso, kaya lang hindi nauunawaan. This is he who received seed by the wayside. So kung paano pong yung pagtatanim. At sa Tagalog po, ang sino mang nakikinig sa salita ng paghahari ng Diyos at hindi ito nauunawaan ay pinupuntahan ng masama. Okay? Nagtatanim po ng seed every time na nakikinig ng salita ng Diyos. At ano po ginagawa ng masama? Kung hindi naunawaan, inaagaw nito ang salitang naihasik na sa kanyang puso, siya itong nahasikan ng binhi sa tabing daan. So, sabi nga po namin, nung nag-uusap kami ng core, ay kailangan ng pagbubungkal para maging good soil na pagtataniman. At dito po sa ASD, kapag ang isang tao, pakibasa nyo nga po, kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya ito inuunawa. Siya ay tulad ng binhing na naglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inalis sa kanyang isip ang mensahe na kanyang nakikinig. So makita po natin dun sa isang version ay inahasik sa kanyang puso at hindi naunawaan. Dito naman, hindi pagkahari ng Diyos, Kingdom of God po, ay yung pong sabi nga, hindi naman niya ito inuunawa. Kaya wag na po kayo magtataka kung may mga nasisharean tayo, baka nasa wayside lang. Pero dito naman po ang sabi, inaalis sa kanyang isip. Kasi malimit sa tao, ang tinatanggap muna sa isip.
Pero sabi nga po, spirit to spirit tayo. At yung word na inihasik ng Panginoon ay sa spirit man, at yun po ay ating tatanggapin at maitatanim sa ating puso, ay makita po natin na talagang patuloy na magbubunga ito. So, ito pong part ng ating pag-uusapan. Ayan. Yung the principle of maximizing your days, time is determined. Kung paano po na sabi nga walang sosobra sa atin sa oras. Lahat tayo may 24 oras. At sabi po dito sa Psalms 39 verse 4, pakibasa po. Lord, let me know my life's end, and appreciate the extent of my days. Let me know how frail I am, how transient is my stay here. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days, that I may know how frail I am. Heavenly Father, salamat po sa kaunawaan sa oras na to. Open our hearts, open our mind, at patuloy kong matanim sa magagandang soil ang seed ng iyong salita, at patuloy po ng spirit of wisdom and understanding ang ipagkaloob mo sa amin, at patuloy po nilang marinig ang iyong tinig na nangungusap at matanggap at maipamuhay, Panginoon, ang kanilang portion sa araw na to sa pangalan ni Jesus. So, ang sabi po ni Dr. Miles Monroe, pakibasa po. The greatest tragedy in life is not death, but a life without a purpose. Okay, so sabi nga po maaaring nabubuhay tayo pero hindi natin alam ang purpose o ang layunin ng Panginoon, bakit tayo nabuhay pa. At nabubuhay pa dahil hindi naman po lahat hindi lahat ng buhay ay may buhay. Tama po ba? Yeah. Buhay lang. Pero yung espiritu, patay sa harapan ng espiritu ng Diyos, lalo na yung mga hindi pa nakakakilala sa Kanya ng personal. Yes, may religion, pero walang relationship sa Panginoon. At isang bagay po na nakakalungkot na sabi nga yung pong ating komisyon na ibinigay ng Panginoon. Kaya nga po dito sa Psalm 39 verse 4, pakibasa po. Panginoon, paalalahanan niyo ako na may katapusan at bilang ng aking mga araw. Na ang buhay ko sa mundo ay pansamantala lang. Paalalahanan niyo ako sa mundo ay lilisan. Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan namamatay. Kung gaano katagal pa kaya ako mabuhay. Pinag-pray niyo na po ba yan? Ayaw niyo lang sabihin na palalahanan niyo ako na may katapusan at bilang na. Ayaw nyo, bilang. Okay. Medyo pinag-alan nyo pa yung bilang Bilang na ang aking mga araw. Pero yan po yung katotohanan, bilang na yung araw natin. Kaya nga di ba, may namamatay ng bata, merong namamatay na middle age, may namamatay ng old age. At salamat po sa mga seniors natin. At 2 years na lang, senior na rin ako. Diba? Kaya, isang biyaya po ng Panginoon na makaabot tayo sa ganung edad at may layunin po ang Panginoon sa ating buhay. Sabi po dito sa Psalms 90 verse 12, so teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Sa Tagalog po, pakibasa. Dahil itong buhay namin may ilang na panahon. Dali sa isip namin upang kami ay dumulong. Okay. Kasi hindi naman po lahat ng tumatanda ay dumudunong. May mga bata naman sa sobrang bata, marunong na. Pero may dunong ba? Marunong, maraming. Sa bilis ng ating technology ngayon, na kahit wala kang pinag-aralan, hindi naman walang pinag-aralan, marunong ka magbasa at marunong ka mag-browse. Di ba mas alam pa nila yung patungkol sa paggamit ng gadget? Yan. Kaya pag yung mga kasamahan ko ay yung kaidaran ko, medyo nag-aano kami ng mga pagdating sa mga gadget. Salamat na lang po, may 4 akong kasama na may photographer, merong mabilis kumuha ng mga QR code. Yan. At mabilis magpakuha. Meron kaming sariling po kay Pastor Cyrus. Sila mga malalayo. Kami, talagang mga magaling magharang sa gate. Pagkalabas magpapicture tayo. Yan. Kahit ko sa Malaysia, hindi ko nagagawa yung gano'n. Okay? Pero makita po natin dito, sabi nga, let me know how long and how much I have to do so I can use my days effectively.
Sabi po dito ni C.S. Lewis, the present is the only time in which any duty may be done or grace received. Okay? Pag may bagay pong pinagagawa ang Panginoon sa atin, sabi nga po, meron din siyang oras para ibigay yung biyaya na magawa natin ito or yung sa edad natin, kung gaano tayo kalakas, sabi nga, yung mga nagagawa ni Nanay Glo noon, si Nanay Pilomena, hindi naman naglakad ngayon mula sa gate, ano? Pero sa kanyang 85 years, so biro nyo, nakasabay pa nila kayo, ano? Yung Jambot Budget na naglalakad dyan sa mula gate hanggang papunta rito sa church. O, sa 85 years old, talagang naandun pa rin yung kalakasan na pinagkakaloob ng Panginoon. At dito po sa Ecclesiastes 8 verse 6, pakibasa po. Because for every matter there is a time and judgment, to the misery of man increases evil. At sa NIV version po, For there is a proper time and procedure for every matter, though a person may be weighed down by misery. so yung pong the measure of time, ang sukat po ng oras. Lahat tayo may 24 oras. At makikita po natin dito, time is measured in seconds, minutes, hours, days, weeks, months, years, decades, centuries, and millennia. At yung pangalawa po, time measures life also in yesterday, today, and tomorrow. Hindi po tayo yesterday, today, and forever. Hanggang tomorrow lang. Kaya nga, kung paano sinabi sa Matthew, huwag kang mag-alala sa araw ng bukas. Bahala yung bukas o kinabukasan na mag-alala sa kanyang sarili. At ano po yung advantage ng New Year? So, ano man po ang pinagdaanan natin noong 2024, masasabi nyo it was last year. Tapos na yun. Hindi na natin mababalikan. Sabi ko nga, wag nyo lang kalilimutan nung nakaraang taon, ano yung aral na natutunan nyo sa mga pangyayari. At kung natutunan nyo, sa mga pagkakamali, o mga pagpapalaman yan, paano napagpala ang inyong business, anong ginawa nyo, o idoble nyo pa yon. Sa mga pagkakamali, natutunan nyo yung aral, wag nyo nang gagawin. Kasi sabi nga po kung paano yung babaeng na nagkasala ng pangangalo niya noon, isa lang ang sinabi sa kanya ng Panginoon, sin no more. Huwag mo nang ulitin, humingi siya ng tawad, repentance. Yung pagiging repentant niya, isa lang sinabi na nun, hindi na sinermo na napakahaba. Simple lang, sin no more. At sabi nga po, napakabait ng Diyos, di ba? Iniisip niyo ba, sino bang naging kinulang dito last year? Yung kinapos. Kinapos sa pambayad sa mga bills, kinapos sa tuition fee, kinapos sa pangpagamot, yung nawala ng bahay nung isang taon. Di ba nung pinost po yun ni Kuya Jambo, yung dahil sa hindi nila pagkilala sa Diyos, yung sa Hollywood 1. Kasi kuya ko humingi din ng ng prayer. Paki-pray nyo dito sa California, nasusunod. At yun nga po, na-share ni Brother Jambo. Na-share ba natin? Yun po may pagtitipon doon yung mga nakatira doon sa Golden Globe Award. Yun sa Golden Globe Award. Sa mga artista yun. Yung mga ayun, yung sabi na walang Godless Town. Godless Town. Yun. So pinakita ng Panginoon. Kasama na po yun sa judgment na nangyayari. At sabi nga po, whatever happened in the past separates you from the future. Ano man po yung nakaraan natin, sabi nga kung paano si Gideon, di ba? Ang tingin sa kanya ng Panginoon, mighty warrior. Pero anong tingin niya sa sarili niya? Ay, baliwala ako. Pinakamalit yung tribo natin, mahina ako. Pero ang tinitignan ng Diyos sa kanya ay yung future. Ganon din po ang bawat isa sa atin. Yung mga may pagkakasakit, karamdaman, para po mag-glorify ang Panginoon pag nakita ang buhay nyo. Na si Nanay Pilomena, 85 na, lakas pang bilis pa maglakad, nakakasayaw pa. Dahil ako niya magsayaw kahapon, di ba? Yung akis-akis meet. Sa susunod, baka tayo na yung sumayaw doon. Kasi laging, sabi, kabisado na, di ba? Naantay ko lang si Owen tsaka si Chen na magsayaw din. Hindi sumama tsaka si brother yun, hindi tumuloy. So,
At yung question, pagdating sa buhay ni Nanay Pilomena, ultimo yung pagkadalaga niya. Yan, sabi ko, gano'n ba pag talagang paedad na, gano'n ang celebration? Sino nakaisip nun, di ba? Ang galing ng idea. Yan, kaya nanalo po ako ng dishwashing liquid. Di ba? May raffle pa, di ba? Tama-tama, dahil paubos na yung dishwashing liquid ko eh. Okay? So, kasama ko yun. Pangatlo, time measures life in past, present, and future. So, meron po tayong sinasabing my old girlfriend o boyfriend. Dati, yan, si Nanay. X tawag X. Oo, mga ex. Wala nyo kung ilan ang naging masugid na manliligaw ni Nanay Pilomena. Tama ba yun, Nanay Maripi? 17. Masugid na manliligaw. Diba? At hindi naman na yung naging boyfriend, pangalawa lang. No? Dalawa lang. Yung pangalawa, isa lang, tapos napangasawa na niya yung pangalawa. Pero makita po natin, tapos na yun. Si Gijet, pwedeng masabing, I used to be sick. Ako kung paano malimit ko yung confession ko, magaling na ako. Yung katawan ko na lang ang may sakit. Pero ako, as a spirit man, magaling na ako. Kaya nga pag lagi ako nag-ahay ko dahil yung nalilimutan ko kasing kumain. Ayan. So, kailangan ko pang talagang maalala kumain, lalo na pag may ginagawa. Kaya ako alalay, para hindi niya makalimutan. Parang tumataba lahat ng pag Hindi makalimot kumain. Yung hindi makalimot kumain naman, tignan nyo na lang yung mga malulusog dyan. Ganon. So, kumbaga kung dati tayong may karamdaman, ngayon ay healthy na tayo. Kasi, dun sa karamdaman, natuto tayong maging maingat sa ating mga kinakain, sa ating mga pagpupuyat at mga, lalo na yung sa mga mata, yung mga babad sa, hindi lang sa pagtatrabaho, kundi sa paglalaro. Diba? Oo. Hindi kasi yung mga nag-aaral, nag-aano pa, di ba? Yung sa mga, kunwari lang talaga. Baka mas mahaba pa yung paglalaro nyo. Saka kay drama. Yan. Hira lang. K-drama, si Laro. Ako medyo, na ako dyan. Pagka day off ko lang. Wow, day off talaga. So, Day off isang season. hindi naman. Ay, sa isa lang kasi napapanood ko rin sa TV. Pagka kumakain ako. So, pang-apat po, time measures life in seasons. Winter, summer, autumn, and spring because time protects us from living in a permanent condition. So, kung gusto nyo ba magkaroon ng snow dito sa Pilipinas? Winter? Maraming mga ice. Diba? Sa Baguio pa lang, ngatog ka na sa Ginaw eh. Lalo na kung walang heater yun. Yun. Pero marami naman na bumibili dito ng diba? Sa ukay-ukay, mga pangalaman. So, autumn or spring, sabi nga, pinoprotektahan po tayo ng oras from living in a permanent condition. Kaya even po sa bagyo, yung mga unos sa buhay, hindi permanente yan. Dumadaan lang yan, pinapadaan ng Panginoon, kasi either na itinetest tayo, at yun pong kailangan maipanalo natin. Yung testing na yon ng Panginoon, dahil dadalhin tayo sa greater heights. Sabi nga, sa mga single dito, katulad ni Charan, okay. You won't remain single all your life. Yan ang confession ni Dorothy. Kasi inaantay niya yung kalooban ng Lord. Yun. Kaya pupunta siya sa Korea. Hindi sa Korea. Doon lang sa Bulacan. Arena. Sa Arena. Hindi Korea, Arena lang. Yeah. So, Sa concert. tapos, yung pangalawa po, you won't remain married all your life. Totoo yun sa akin, no? Diba? Single na ako ngayon. Single na si Nanay Pilomena. Single widow. Ayan. Time will prove that. Ay, sabi nga po sino lang sa atin sa inyo mag-asawa yung mauuna? Ayan. Pero tingnan nyo, malimit mauna.
Ano mas malimit mauna? Lalaki. O lalaki. Sabi ng Mayo yun ah. Mas malimit mauna lalaki. Kung ano, lalaki. Yan. Bakit ba nakaka-stress yung mga babae? Ah, gano'n? Mamaya magpusok-pusok kayo. Ayan. Si Owen tahimik. Okay. Sabi ko. Sabay na lang daw. Hoy, gano'n na. Si Miles Monroe, sabay silang mag-asawa. Ayun nga lang, kasi aksidente. Aksidente. Oh. So, hindi natin masasabi nga yung buhay natin eh. So, you won't hurt or with grief all your life from the death of our loved ones. Time will deal with that. So, sabi ko nga po kahit nandun si pastor sa bahay namin, yung abo pa lang. Yung abo lang. Okay? Wala naman na siya doon. Hindi kasi di ba yung iba, yung mga nanunuyata ako na ano yata. Sabi ko naniniwala pa sila sa ganun. Yung binati mo lang, tapos sumakit ang tiyan mo, sabi niya nausog yata ako. Matanda na yung nagsasabi, nausog daw siya. Sabi niya, magpalaway ka, Diyos ko. Bawal na kayo. Kaya nga dahil doon sa amin, merong ano doon na gumagala daw na sabi ay magte-testing ng glucose. Pero yung karayom na ginagamit nila is may AIDS. Nagtatanim yung virus na AIDS. Ano lang daw yun? Nag-forward lang po na galing sa Malacanang daw. Office of the President. Pero ang nandun ko sa Cavite, hindi ko nga pinorward doon sa ibang mga kasama ko. Pero nung nag-meeting ko kami, may sinabi na may naggagala na nga doon sa kanilang lugar na gano'n ang ginagawa. So, ingat-ingat po tayo. Kaya lang, sabi nga paano sinabi ni Pastor Cyrus, nung time na nagkaroon ng COVID, sabi niya doon sa mga church member niya, kung ikaw ay naka-face mask, huwag kang papasok dito sa church. Bakit? Kasi nga po, ang tinanim ng COVID virus noon is yun pong takot na mahawahan, makahawa, di po ba? Pero sa kanila, yun ang declaration niya. At saka yung, syempre, galing sa mga pinuno natin na gano'n ang dapat gawin. So, kaya lang yung iba nga, yung takot. Diba? Nagkaroon dito si Ate Doro naman. Ng COVID? Oo. Ako, kasama kayo ayos lahat. Hindi lang Ayos lahat. Hindi, nakapagpaturo na kasi ako ng nakapagpaturo. nag-test. Oh, yun. Pero alas lahat na wala. Yun. So, at least meron tayong pang-alis ng virus. Yun ay yung pagkain ng mga malulusong na pagkain at pag-iwas sa crowd. At kung nasa crowd man, crowd naman. Nawala nga mga crowd doon, kaya nakapag-bisikleta ako ganito sa Orhon. Dahil mga masyado sa sasakyan. Historical na yan Ayan. Dahil naghahanap po ako ng ATM. Kaya pa pag nagagalit kayo sa inyong asawa mo, kayo Jeep po ako. Jeep. Okay. So, number 5, time changes everything. Nothing is permanent in time. So, panahon po natin ay nagbabago. Sabi nga ni Micah yung pinapa-aral kong kanta sa kanila, para daw Hercules. Ako, alam ko yung kanta, pero hindi ko alam yung sinasabi niyang Hercules. Sabi ko, Micah, Pang Disney. Pang Disney na kanta. ayun. So, kinanta naman niya sa akin, ganun pala ako yung nung pang Hercules. At least naintindihan ko sa panahon natin ngayon. So, yung mga ganun pong klase, kaya wag po tayong mahihiya magtanong sa mga may edad, at ganun din po, huwag tayong mahihiya magtanong sa mga bata. Lalo na kung hindi natin alam. Buti na lang mo, yung aking assistant sa pagdating sa Teki, pagka hindi ko alam, at wala siyang panahon, mahabang panahon para ako ay turuan, siya na ho gumagalaw doon sa aking laptop. Ayan. So yung mga, sabi ko, biro mo yung technology ngayon na talagang ginagawang madali para sa atin. Pero wag mo natin idaan din sa technology. Sabi ko nga, pagka tumanda na at hindi ka na makabasa masyado, lalo na kung yung font ng inyong Bible ay napakaliit. Kung hindi ka makabili ng malaking font na Bible, o di may audio naman, kaya pwede natin gamitin yung ating mga gadget na nagpapatuloy na nakakapakinig tayo ng salita ng Panginoon. Sabi ko nga po sa akin, Word of God Network, maghapon po yun hanggang magdamag. Oo nga, hanggang kanilang daling araw meron. Kaya kahit paulit-ulit, hindi paulit-ulit ko rin ginagawa, may ginagawa ako, nakakapakinig ako.
May mga ganung klase po. May mga paraan kung gusto nating lumago at patuloy kong tumanggap ng salita ng Panginoon. At sa pangalawa po, bakit bumalik? Yan. Pakibasa po. The future is something which everyone reaches at the rate of 60 minutes an hour. Whatever it is, whoever it is. Okay. So, yun po kinabukasan natin. Kaya nga po, kailangan laging may hope para ma-reach natin yung future. Hindi po tayo, lahat po sa atin ay makakapunta sa future natin 60 minutes an hour. Wala pong labis, walang kulang. So, ano po yung tinitignan yung future nyo? Ano yung tinitignan yung ibinigay sa inyo ng Panginoon at kailan nyo hahakbangan yun sa pananampalataya na kasama ang Panginoon. Even po sa pag-share natin ng gospel. Yung mga dati nga sabi ko, saan kayo nag-share ng gospel? Sa prison. Dala nyo yung mga, babae. Sabi niya, kasama po namin. Sabi ko, kasi yung kami, dati ganun ang ginagawa. Dating ginagawa. Siyempre, pagdating sa prison, may mga nabastos, di ba? Kaya nung dumating po yung time na yon ay, si Daddy ba yun? Wala ka pa nun. Hindi ka pa yun. Pinagbawal po na pumupunta sa prison, ako may prison ministry, mga lalaki lang din. And even po sa ating panahon ngayon, kung paano sinasabi natin na heterosexual, na babae sa babae, lalaki sa lalaki, yung mag-share. Unang-una po, mas nagkakaunawaan ang mga lalaki. Di ba? At mas nagkakaunawaan din ang mga babae doon sa mga struggles, mga bagay na natutuwa tayo. Mas nagkakaunawaan po tayo kung pareho tayo ng gender. Isama nyo si Erin sa mga matatanda. Boring. Diba? Mga ganong klase. Kasi mas abot nila yung kaisipan, yung ano man yung kanilang mga activity, kung sila po ay nasa kaparehong age. Pero, sabi nga po, meron pong mga bagay na matututunan kung isinasama natin. Kaya nga po, dun sa seminar, binibilangan pala ako ng itong mga to, nakaupo ko sa harapan. Bibilangan nila ako kung kailan ako tatayo para sawayin yung mga maiingay. Yan, bigla mo, ayan, si Pastora. Mamaya, bibilangan na yan kung ilan. Bilang. Talagang tatakbo ako para i-coordinate sa usher naman doon. Para yun pong mga bata. Kasi sabi ko, hindi marunong sumunod sa instruction. Yung mga, meron pong zone doon, kids zone, na yung mga teachable na bata ang isasama doon. Yung mga magulang ang makukulit. Ultimo yung mga toddler. Yun yung mga nagtatakbuhan hanggang doon sa taas at sumisigaw pa. So yun yung mga, yung trabaho, unang araw lang naman. Di ba? Di ba? Parang nagkatapangan itong araw. Kaya sa susunod, doon ako sa dulo, pipwesto. So, the measure of time, pangatlo, time changes everything. Nothing is separate. Bakit na-doble din? So, dito po tayo sa, hindi kasama yung notes ko kasi, the equality and measure of time, or commodity of time. Time is the only commodity on earth given equally to each human being. So, wala pong sobra sa atin sa oras. Lahat tayo ay may 24 oras. We don't possess equal amount of money, pangalawa, but we do have the same amount of time. Tama po ba? Yes. Sabi nga po, according sa kakayanan natin na mag-manage ng ating finances, yun lamang po ang pwedeng ipagkaloob sa atin ng Panginoon. At kung sobra naman yung ating finances at hindi natin nagagamit sa kung ano yung purpose ng Lord. Sabi nga po, kung mag-pray tayo na, Lord, i-bless mo po ako. Kung tanungin ka ng Lord, bakit kita i-bless? Anong isasagot nyo? So, unang tanong yun. Pag hiningi mo, Lord, i-bless mo po ako. Sabi nga po, sapat na sa isang araw kung ano man yung mga alalahanin.
Pero kung magpe-pray tayo ng extra blessing, extra amount of money, ang tanong doon, saan ko ba gagamitin? Ikaw na mismo magtanong sa Lord, magpapa-reband ako. Kailangan ko ng extra money. Kung kailangan na ba bakit ba hindi bibigay ng Lord, di ba? Kung gusto mo lang para magpasikat sa iba, dahil itong buhok kong ito, hindi ko maintindihan. Kung tinawag nila ako, tumingon ako gano'n, tignan mo, grabe. Sabi ko, ngayon yun lang ba ako nakita nagpaganito? Talagang ngayon lang naman talaga. So, yung pong bagay na makita natin, na pagkatiwalaan ka ng Lord sa maliit, pagkakatiwalaan ka din sa maliit. Kasi may mga pagkakataon po na may mga pangyayari po sa buhay Kristiyano. Ito kahit makailan lang po, nag-retire. Yung retirement fee, hindi maibigay. Born in the house, raised in the house. Pagdating doon sa malaking halaga ng pera, hindi kasama ang retirement fee sa sa sweldo na So hindi na maibigay, hindi na maipakawala sa palad. So isang bagay po na makita natin na talagang sabi nga mas maraming verses na itinuro ang Lord patungkol sa pera kesa sa ibang mga topic sa Bible. So, yun po yung talagang pinipilit na gawin ng kaaway. And at the same time, kung magpapatukso po tayo, mamaya makikita nyo na ang tukso, tukso lang. Tutuksohin ka lang. So, pangatlo, what you become in life is determined by how you use your 24 hours. I-assess nyo po, paano nyo ginagamit ang inyong 24 oras. Alas 5, babangon na ako. Manonood ng TV, alas 12, 11:45, yun yung nasa alarm ko, 11:45, kailangan kong bumaba. Kung ako nasa taas, syempre, paano kung bababa? Kung nasa baba na ako, diba? Hindi, para magturok, para mag-testing, at pagkatapos po noon, ay kailangan may pagkain na ako. Dahil yun yung time ko para manood sa TVN habang kumakain. Hindi ka natapos. So, isang way ko po ng iwas sa tukso na manood sa Netflix sa taas. Okay? So, i-assess nyo po, ano pong ginagawa nyo sa oras nyo, 24. Bukod doon sa pagtatrabaho nyo sa pisina. O work from home. After nun, paano? So, binabudget nyo ba yung oras nyo? At sa oras nyo ba ay pinakahuli yung sa Lord? Paano nyo ina-assess kung paano kayo nakikipagtipan sa Panginoon? Spirit to spirit, kaya nga 24 oras eh. Kasama mo ang Panginoon, makakapangusap siya sa iyo, even sa panaginip. Pwedeng mangusap sa iyo ang Panginoon. At nung nandun nga po kami sa Baguio, isang bagay po, sabi nga, binigyan ng pagkasama po sa mga kaloob, yung pagkita ng mga, or yung pagkakaroon ng mga dreams. At may interpretation po yun. Nakapanaginip po na sa isang palaisdaan ay namimingwit ang church. Kaya lang iilan. Ang daming isda. Even sa, pag pinagpipray ko po yung Vista Verde, Lord, nakahanda na po ba yung mga harvestin namin dyan? Ang tanong ko po, meron na po ba mag-harvest? Handa na po ba yung mga mag-harvest? Kaya even yung pag-reach out sa mga people in high places, pinag-aaralan po yan. Kahit lupa pala yun nandun. Marami hong asikasuhin pagdating po sa lupa. Pero makita po natin na kung gusto nyo pong maging mamamalakayan ng tao, matuto kayo anong bait yung kailangan nyong gamitin sa isdang gusto nyong hulihin. Hindi ko pare-pareho yung tawag ng pain. Okay? So, alamin po natin. At pakibasa nyo po. Kung basa nyo. We all want progress, but if you're on the wrong road, progress means doing an about turn and walking back to the right road. In that case, the man who turns back to sin is the most progressive. Okay. Sa ating pong paglakad at pamumuhay dito sa mundo, may mga pagkakataon po nagkakamali tayo. Even sa pamamingwit ng isda. Sabi nga po, nung araw, ang sinasabi, pagka magsishare ng gospel, pupunta ka sa impyerno pag hindi mo tinanggap si Jesus.
So, imbis na lumapit sa Panginoon, lumalayo. Bakit? Eh, mali kasi basta lang ma-share eh. Sabi nga po, sa pag-share natin ng gospel, kailangan kasama din natin ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon, tinatanong natin sa Panginoon, Lord, ano yung tama kong sabihin dito? Ano yung dapat kong sabihin? Oh. Pag hindi ka pinapunta, huwag kang pupunta. Pero pag pinapapunta ka na at gusto mo pang itulak ka, yan. Di ba? Kasi lalo na yung mga nagpe-pray, Lord, sino ba yung i-disciple ko ngayon? Bibigyan ka ng Lord. Sabi ko nga, ang hamon lang natin sa atin eh. Isang tao, isa o dalawang tao sa loob ng isang taon, aalagaan mo. Hindi ako mag-aalaga. Kayo mismo, sa mga lugar nyo, kayo ang mag-aalaga. Dahil, same na kapangyarihan, same na banal na spirito na nangungusap sa atin, ay patuloy pong pareho din sa inyo. Kaya nga kung paano nga bukas, ay ngayon ba nagsimula na? Papalitan na po ni Sister Jane yung daily Bible reading natin. Kasi isang katotohanan nga po, wala naman sinabing yung kanta sa Sunday School nun. Read your Bible. Pray every day. So wala po doon. Nakalagay ko sa Joshua 1:8, study and meditate the Word of God. Day and night, para po magawa natin. At pag nagawa na natin, doon pa lamang magiging prosperous ang ating buhay. Kasi pwedeng binabasa natin eh. Pero hindi naman natin inuunawa. Hindi naman natin pinag-aaralan, Lord, ano ba yung sinasabi mo dito sa akin? Ano ba yung portion ko dito? At ano yung natatanim sa ating good soil ng ating spirit na patuloy pong makita natin na nagbubunga at magbubunga kung patuloy nating dinidilig ng presensya ng Panginoon, patuloy tayong nakikipag-communicate sa Panginoon. So, dito naman po tayo sa spending time. Yan. Spend time with your family. Yun ba yung malimit nating marinig? Kasi mas mahaba po yung oras ng mga nagtatrabaho eh. Sa kanilang trabaho, kaysa sa kanilang pamilya. Pero makita po natin dito, time is currency. So, every human is given the same amount of time each day. Yun po nga, kumbaga yung currency. Anong currency ng Pilipinas? Currency ng South Korea. Currency ng Japan. Diba? Alam nyo. At libre na po ang visa. Pwede na pumunta ng Japan ng walang visa. Basta may passport kayo. At may pambayad kayo sa... Yan. O, diba? Yan, nagkakaya. Sa Japan, wala na rin ano. Wala na rin... Ay, wala na rin, ano sabi ba? Wala nang visa. Taiwan, wala na rin. Kaya lang, siguraduhin nyo, doon kayo pinapupunta ng Lord, ha? Yan. At anong appointment, anong purpose, bakit kayo pupunta? Kaya po yung mga mahilig sa mga Korean novela dyan at nag-aaral kung paano mag-translate ng gospel. O, di ba? Sabi nga ni Dorothy, meron ba po siyang doon sa dream play, nagtatanong yung bata, kasi binati niya sa Korean language yung bata. Tapos sinabi nung tatay na hindi raw marunong si Dorothy ng gano'n. Sinagot na ni Dorothy na konti lang, pero sa Korean language. Kaya nung ko pa ini-encourage yun, pagpatuloy mo yan kasi nakapagturo mo siya sa mga bata, mga batang talamak. Hindi, marami pa po mga Korean na kids dito, nakapagturo po siya sa mga grade school, ng mga batang Korean, ng English naman. May mga ganong klase po na tingnan nyo yung ano yung abilidad na binigay sa inyo ng Lord. May purpose yan. Hindi lang para sumigaw kayo pag may concert ng mga boy group. Ano sinisigaw niya, Micah? Sa mga boy group? Anyo. Hindi natin alam yun. Sino yung nagsigaw? Yan. Mga Koreano kasi mga pinapanood. Hindi naman kayo nanonood ng Bini. So, pangalawa, time like all currency must be spent. Yan. Kaya nga, di ba, spend your time with your wife. Yan. Sabi ko nga po, yung romantic date. Dahil sabi nga, kayo po yung pinag-isa ng Diyos noon. Wala pa yung mga anak nyo.
Eh, kaso mo, pag nagkaanak minsan kasi, doon na lang sa anak na pupunta yung attention eh. At kung ubod-ubod na, sweetheart, mag-date naman tayo. Hira ka. Siyempre, bibit-bitin mo pa yung apo mo dahil kailangan ipag-drive ka. So, kahit na, kung hindi man buwan-buwan, every 3 months, romantic date, hindi pa pupuntay mo ng Jollibee, paupuin mo lang. Itong dalawa, nag-date nun eh. Nakikita ko nga pag naglalakad yung jumbo na to, di ba lang ma-holding hands si Bajek? Eh, ayaw naman pala ni Bajek dahil mabigat ang kamay. Ganun lang yun. Pero pag si Bajek may pang-asaruyan eh. Pag naghugas siya ng plato, di ba lang yung kamay sa kanya idadampi. Ayun, ginaw na ginaw naman si Jumbo. Yung mga ganung klase na kahit ako nakakakita doon, tuwan-tuwa rin ako. Yan. Kasi hindi ko na magawa kay Pastor. Yan, yun. Yun yun. Dito naman nun eh. Ayoko. Boyfriend. Magkaano dala ako. Sabi ko nga kung paano yung si Pastor noon, mga local lang yung ginagalaan. Ako naman sumasakay ng aeroplano para magkaroon. So, pangatlo, time is used to buy life. So, whatever or whoever you are, you spend your time buying it. Tama po ba? Paano nyo ini-spend yung time para ibili ng buhay na kinakailangan nyo? Pag nagpapacheck up kayo sa doktor, nagbabayad po ba kayo? Yes. Hindi, nilalapit ko sa malasakit. Hindi yung malasakit, din yung gobyerno din na nagbabayad. Pero binabayaran nyo. Para maging mabuti ang inyong kalusugan. At huwag nyo pong ipagkakait sa inyong sarili na magpatingin kung kinakailangan. O kahit ano, kasi sabi nga may mga sakit na nasa late stage na bago matuklasan kasi hindi mo mararamdaman eh. At minsan naman, nagpapatingin sa doktor, hindi sinusunod yung payo. Yan. At least pag hindi ko sinunod, meron akong alternatibo na mas magaling. Yun yun. Okay? Pagkat kaya ako sa bubuli. Even if you're broke, you use your time to become broke. Totoo po ba? Paano mo ini-spend ang time mo para ikaw ay magkulang? Ano yung 3 K? Pagkakaran, patigas, Yung tamad ka, eh pwede ka namang gawin. Ito po sa mga college, mga mag-aaral, sabi nga, nag-aaral kayo para pagdating ng panahon, maging empleyado kayo. Pero sa school, hindi kayo tuturuan na mag-business kayo. O kayo yung mismong kumita sa sarili nyo. Dahil yun pong pagkita sa sariling pagod o yung pagbibusiness, mas malaki kaysa sa kikitain nyo bilang empleyado. Maaaring sa pagsisimula, yan, nagtatrabaho kayo. Pero ang i-goal nyo, Lord, magkaroon ako ng sarili kong business. At saan ba ako magaling? Ano yung gusto mong pasukin kong business? So, parang magkaroon ka rin ng timeline hanggang kailan ka magtatrabaho. At pag nagka-business naman kayo, tutukan nyo. Sabi nga po sa mga nakakausap ng mga businessman at mga kababaihan, pag hindi sila itumutok sa business, yun na nga, karaniwan akong kupitan, may mga pangyayaring nawawalan. So, pangatlo, you use your time in the wrong thing. Eating the wrong food, you use your time not exercising. Sino mga nakatira sa subdivision nyo yan? Sino mga nagja-jogging? Nagbabike? Kasama ho ako doon sa hindi gumagawa nito. At hindi naman ako makapag-exercise doon sa bahay. Kaya pag lumalakad ako, doon ako nagbe-brisk walking. Maakyat ng hagdanan pa. Hindi ako. Hagdanan talaga daw. Elevator, escalator. Di ba? Mga ganong klase. Pero sa escalator, pwede rin ako tumakbo doon. Lalo na bang mahaba pila. Nakikitakbo ko. Pero kasama yon sa pag-exercise ko. Yan. Dahil magkakaroon na ako ng stress test. Pang-apat, time determines everything. If your marriage is under stress, it's because you haven't used your time in your marriage properly. Paano po hindi nag-i-spend ng time in your marriage properly? Mga kasal pa ho dito. Kasal pa talaga. Mga kasal ho dito. Ano yung hindi kayo nag-i-spend time? Di ba? Nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, talagang ang mga titig nakakamatay. At hindi maalis ang titig. Ngayon, pag tingin lang gano'n, may muta ka pa, may panislaway ka pa, gano'n, gano'n na. Tama ba? Tatawa-tawa si Miko. Kahit
Di ba? Bakit nababago? Kasama doon sa pagdaan ng panahon eh. Okay? So, time determines everything. Time is so powerful that whatever you invest your time in, you become. Yan. Saan nyo ini-invest ang time nyo? Saan nyo ini-invest yung time nyo ng pakikinig, panonood, pagbabasa, pakikipagkapwa-tao? Saan nyo ini-spend? Sa tamang mga tao ba? O sa kung sino na lang? Even yung pakikipag-usap nyo po sa social media. Kung hindi po tayo, alam nyo yung pagka tinignan nyo po yun at makita nyo na parang yung nag-aaway na sila. Ako nilalampasan ko mo kahit kasama ako doon sa DC. Yung sinisiraan na nila yung mga ibang, may mga kasiraan na pong nasasabi, nilalampasan ko lang, tinitingnan ko lang ano yung dapat kong gawin doon sa pag-uusap nila. So, isang biyaya po ng Panginoon, nanumpa kami ng kasumpa. Sabi nila, nanumpa tayo ng kasumpa-sumpa. Bukas o magre-resign na kami. Okay yun. So, yan. Pakibasa po. You are never too old to set another goal or to dream a new dream. Okay. Sa mga mag-asawa po, may individual na buhay pa rin kayo. Pero yung corporate, kumbaga may pagkatawag sa inyo ang Panginoon eh. So, kailangan lakaran nyo yun. Then, may kailangan din kayong lakaran na magkasama kayo. At sa mga nanay naman, meron po mga pagkakataon na ile-let go nyo na yung anak nyo, lalo na kung na-guide nyo ng maayos sa pagpapalaki at yung pong relationship sa Panginoon. Makikita nyo kung kailan handa na sila yun. Alam nyo yun, mararamdaman nyo yun. Na napalaki nyo sila ng ayon sa kagustuhan ng Lord. Kaya po sa mga mag-aasawa, magkaka-boyfriend, siguraduhin nyo na pag kayo ay nagpakasal, alis kayo sa bahay ha. Hindi po suggestion yun, command yun. Command ng Lord. Yan. Nahihiwalay ang mga mag-asawa sa kanilang tahanan. Pwede naman tawagin si nanay at tatay tagabantay. Paminsan-minsan, hindi permanent. Kasi kayo po yung inatasan ng Panginoon na magpalaki sa inyong sariling anak. So, yun po yung para ma-enjoy naman ng mga elderly talaga. Yung mga may edad na, yung kanilang time together. Malakas pa. Diba? So, abusing and wasting time. Just like money, time can be stolen. Pakibasa po, number 2 hanggang 8. Time can be abused. Time can be lost. Time can be squandered. Time can be appreciated. Time can be reshaped. Time can be devalued. Time can be revalued. Sino gusto mag-explain? Di ba sa totoo lang, nananakaw yung oras natin? Inaabuso natin yung oras natin. Pagkagising, nag-alarm clock. Pagkagising. 5 minutes muna. Mag-i-in-in muna ako. Sinahin ka ba? Para ka mag-in-in. Diba? Ganong klase. Yung pong time can be lost. Sino dito sa atin yung hindi nagpapalampas kay Judith? Diba? Kaya nga may Judith eh. Napaghandaan mo na, nabudgetan mo na. Dahil pag nalimutan mo, may penalty na yun. Paano nyo na-appreciate yung time? Mga tatay na hindi nagluluto, na-appreciate nyo ba? Nagpapasalamat kayo sa luto ng inyong mga asawa? Sa paglalaba, kung naglalaba man ang inyong asawa? O yung mga asawang babae, kung yung lalaki naman naglalaba, na-appreciate nyo ba? Sweetheart, ang bango ng iyong labahe. Talagang, tsaka walang mga mancha. Talagang ang galing mo magkustos. Tapos ikaw na lang yung taga-sampay. Diba? Kayo, kasi kayo, dalawa pa kayo. Ako, trabaho ko lahat yun. Okay? So, yung pong, yung appreciated. Nagpapatengke naman tayo dyan sa guard, di ba? Pagka lumalabas tayo, tinukuha yung ID natin. Mga simpleng ano lang po. Kasi hindi naman lahat ng taong lumalabas din, nagpapasalamat eh. Di ba? So, i-appreciate nyo yung kanilang serbisyo. At kung ayaw man nyo ng kanyang serbisyo, bigay nyo ng pasalubong. Saka kayo magsalita. So,
Yung pag-depreciate, kung paano po nag-depreciate at ang ating mga peso, nag-depreciate din po yung time. Yun ay sa pagkakaroon po natin ng edad. Yung mga dating nagagawa natin noon, maaaring hindi na ganun natin nagagawa ngayon. Hindi po ba? Ako bumili ako pagka masikip na pala yung pantalon, saka mo lang ilalagay yun. Hindi ko magamit. Kasi lahat ng pantalon ko lumuwag na, hindi kailangan ko ng sinturon. So may mga pagkakataon po na talagang even yung mga bagay na atin pong binibili na hindi naman natin nagagamit, baka para sa iba yun. Okay, so pamigay nyo na. Sino may kailangan ng rice cooker? Meron ako mas malaking rice cooker sa bahay dahil ko naman ako nagagamit. Dahil bumili ako ng maliit lang, pang isang cup lang. Hindi na pakit. Yan. Yun lang kasi yung kasya sa akin. Okay na yun. So, victims of time. Kayo ba po ay biktima ng oras? Victims of Ano, victims of? Oh, wow, mga victims of. At least yung mga may asawa yung nagsabi. Kasi sa kabataan, marami pang pagdaraanan yun para ma-determine kung talagang love yan. Okay? So, you can never stop time, you can never control time. Tama po ba? Kahit ano po gawin natin, tatakbo at tatakbo yung oras. You can never resist time, you can never compromise with time. Paano po yung pagko-compromise with time? Paano kayo nagko-compromise sa oras? Diba? At, ang ano pa po nito, we can never possess time. Paano nyo mapopossess ang time na nawala? Pag nawala na yon, wala na talaga. At we can never buy time. Saan nyo po nakikita ang ginagawa yan? Buy me some time. Kung alam ba, parating na yung boss mo. Kaya muna, hindi pa tapos yung ginagawa mo report. Ano muna? Harangin mo muna si boss. Puntahin mo muna. Buy me time. Ayan, pagka parating na yung asawa mo, ay, sweetheart, teka lang muna. Huwag ka magmadali sa pagdadrive. Dahan-dahan lang para kasi hindi ka pa tapos maghugas, hindi ka pa tapos mag trabaho mo yan. Pag alam ko malapit ang movie si Dorothy, at hindi pa ako nakapaghugas dahil gumamit ko ako ng gadget. Siyempre, marunong na ako magpahinga ng kamay. Pagka maghapon ako nagtatype, bago ako maghugas, papahinga ko muna yung kamay. Pag-iingat ko. Pero dahil alam kong pagod, pagod sa biyahe. Yan. Kailangan medyo maayos na sa bahay pag-iingat. So, you can never slow down time and you can never speed up time. At yung pang-siyam, pakibasa po. Until death you are stuck with me. So, hanggang sa kamatayan ay naka-stuck po tayo sa time. Kaya nga po pakibasa ulit Psalm 39 verse 4. Panginoon, palalahanan niyo ako ng may katapusan at ilan na ang aking pangarap. Ang buhay ko ang sunuloy sa sandalan. Palalahanan niyo ako sa mundo ay nagistan. Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan umamatay. Kung gaano matagal kaya ako. Even po dito sa church natin, yung mga elder noon, nawala na po. Mga medyo bata-bata pa. May mga kinuha na ang Panginoon. Bakit? Tapos sa purpose nila eh. Minsan naman, ibang paraan ng pagkuha ng Panginoon. Pagtawag ng Lord. Kaya nga dapat ever ready tayo. Anumang panahon na kung tawagin tayo ng Lord, handa tayo. Kaya hindi ako takot mag-angkas eh. Diba? Pero nag-angkas ako, nandun ako sa may simbahan ng Lancaster. Kasi wala akong masakyan na palabas, na bus, sa PTEX. So, pag sinabi, Lord, mag-ano ba ako? Hindi mo yung rider eh. Papunta mo ng Mandaluyong yung sinakyan ko, pauwi na siya. Kaya sinabi ng isang angkas rider, dapat mo, isakay mo na ako, Bacoor na yun, malapit ka na yun, Pamanila. Sabi ko, kasama mo yun sa Pinapanalangin ko. Pero hindi ako nag-share doon kasi nasa likod ako eh.
So, measuring life in time. Yan. Psalms 90 verse 10, our days is 70 years or 80. Our length of our days is 70 years or 80 if our strength endures. Yan. Kaya may mga nawawala ng data. Yet the best of them are trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. At sabi nga po sa Amplified Version, pakibasa niyo po. Ay, analysis. Kung kami lalakas, ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap. Kung paano pagkaraos dito sa kamaliwanan. So, pakita po natin, diba? Pero po dito yung hindi pa hirap sa kanyang edad. Ilan taong ka na nanay ba? 73. Yun! Hindi halata? O, kala yun. 70 lang? 73 ako, diba? So makita po natin dito sa Salmo na to na ito po ay credited to Moses na nag-i-intercede sa Panginoon dahil po sa para mawala yung sumpa na ang mga nagrebelde sa Panginoon ay hindi na po aabuti ng 20 years old. So ito po yung kanyang salmo sa Panginoon na yun pong tsaka yung pong hindi makakatawid sa promised land dahil po sa kanilang pagre-rebelde. And even si Moses, natanaw lang yung promised land, pero hindi siya nakapasok. May mga pagkakataon po, hindi tayo nakakapasok doon sa pangako ng Panginoon sa atin. Dahil somehow may rebellion sa puso natin. Baka hindi pa natin nadidil, meron sinasabi sa inyo ang Panginoon, may pinapagawa na hindi nyo pa ginagawa. May mga relationship na kailangan nyo bitawan na ayaw nyo pang bitawan. May hawak kayo sa kamay nyo kung ano man yun kayo at ang Lord na nakakaalam na pinubibitawan na sa inyo pero gusto nyo pa rin hawakan. So, si Moses po ay nabuhay ng hanggang 120 years old na hindi man lang nagsuot ng salamin. Yun sana yung plano ko nun. Yung panalangin ko sa Lord kaya lang katagasan ng ulo sa pagkain ng bawal. Si Aaron po ay 123 years old. Si Miriam, mas matanda sa kanila, at si Joshua ay 110 years old. Pero po makita natin na yung pong edad ni Moses, dahil na nga rin sa kasalanan at yung rebellion, grace pa rin ng Panginoon na nakaabot siya ng 120 years. Dahil nung sa Genesis pa lang, ang mga edad doon, 930, 700, diba? Maabot. Dating natin sa harapan ng Lord, tatanungin ko talaga, ano bang klaseng sila? Sa 930 years old bago namatay. Gaano ba sila, nun? Baka kasing bata lang yung nanay ko eh. Pero 930 na yun, di ba? Mga ganong klase. So, the ancient rabbis thought that by the time of Moses, 70 was the age of death for an old man, and 80 for a vigorous old man. Kaya po, yung pong, pala yun. So, redeeming and maximizing time. Lumampas ba ako? Ayan. What to do with time? Ano bang ginagawa nyo sa oras nyo? Hinahayaan nyo lang lumipas? Pero ito po ang pwede nyo gawin. You can manage time, you can use time, you can invest time, you can convert time. Time should be used to initiate, create, develop, build, and add value to the life that exists in it. Kaya nga po yung pangalan ng church natin, di ba? Jesus the Faith Builder. Faith Builder ang Panginoon, pero tayo po yung gagamitin niya to build. To build the lives of the people around us, to encourage them, to make them know saang domain man tayo naroroon. Saan po ba yung mas mahabang oras nyo, mga estudyante? Mas mahaba po yung oras ko magbiyahe. Kaysa yung nasa school ako. Ganun ba yun? So, makita po natin, paano po natin minamanage yung 24 oras na binibigay sa atin ng Panginoon. Saan natin ginagamit at saan natin ini-invest yung time natin. Yan, yung mga mahabang oras sa panonood, pakikinig.
ng mga Korean novela o kung anumang pinapanood nyo. Sa redeeming and maximizing time. Pakibasa po. In my says, we lay up sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. So isang bagay nga po dito, yung mga natatulog, gumising na. Gumising na sa kayo sa pagkatawag sa inyo ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na gamitin kayo para matupad yung kanyang purpose ng kingdom advancement at patuloy po. Wala pong hagad ang Panginoon na mapahamak ang mga tao. Pero meron na rin pong nakalaan para doon. Pero yung pong hindi pa nakalaan doon, agawin po natin. Ayaw po na Panginoon na may mapupunta sa impyerno. Si Satanas po yung may gusto noon. Na may makasama siya doon sa dagatang apoy, na may amoy asupre. Sino nakaamoy na ho ng asupre? Super. Punta kayo sa bulkan mo naman para makaamoy. So, this verse is a call, ayan, to leave behind a life of sin and embrace a new life in Christ because of the resurrection of Christ, and His resurrected life is in us who genuinely believe and are committed to obey His word continuously. 1986, nung makakilala po ako sa Panginoon. At kung hindi po ako nagpatuloy sa mga mali at mga hindi pagsunod na nagawa, siguro wala na rin ako ngayon sa Lord. Kasi galing ako sa religion. Pwede bumalik na lang ako sa religion. Pero makikita po natin na yung pong Word of God ang makakapagpabago sa atin. Kaya po napaka-importante, hindi lang mo yung kada linggo, kasi pag kada linggo lang na pagtitipon natin, magiging religious lang po tayo. Pero ang salita ng Panginoon na ating binabasa, itinatalim sa ating puso, at hindi lang binasa, study and meditate. Hindi ibig sabihin na nakatuto ka na lang na ganyan maghapon sa Bible. Pero habang may ginagawa ka, pwede na makapag-communicate sa Panginoon. Kaya nga po napaka-importante na lagi tayong may daladalang ballpen at papel. Yan. Pwede naman tayo lahat to, no? Wala kasing ganyan, PowerPoint lang yung pinakita, wala kaming manual. Kaya, pero yung po mga strongly connected, sana may papel at ballpen na dala-dala. Hindi lang muna ilagay dyan sa picture yung aming ano. So, kasama po dito, sabi nga po rito kung paano nga, pakibasa niyo po. Mabuti lang ang ginawa mo, maligaya ka sana, pero ingat ka. Dahil kung hindi mabuti ang ginawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo. Sapagkat ang kasalanan ay katulad ng magsik na hayop na nagmapatay sa iyo para tukulawin ka. Kaya kailangan saluhin. Sabi, dahil kung hindi mabuti ang ginagawa, present po yan. Hindi yung nakaraang ginawa mo. Kay Kainuyan, ay kay Abel, na naghain nung hindi according dun po sa hain na pinapagawa ng Panginoon. Kaya nga po, sabi nga, kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay naghahari sa iyo. So, present tense po yan, even sa ating generation. Kahit na tayo ay nakakilala sa Panginoon, kung may mga ginagawa pa tayong kasalanan, sabi nga po, maghahari yung kasalanan. Kailangan lang po, sa buhay natin, isa lang yung nakaupo sa trono. At kung yung kasalanan po ang naghahari, mas lamang, tanungin nyo sarili nyo, sino ba yung hari ko? Sabi nga po, yung kasalanan, hindi naman nag-i-stay yan dapat. Sabi nga po, katulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay lang. Naghihintay lang yan ng pagkakataon para tuklawin ka. Gusto mo ba matuklaw? Manatili ka doon sa kasalanan, ipagpatuloy mo kung ayaw mong umalis. Pero, ang sabi po dito, kailangang talunin mo ito. Sinong tatalo? Sabi mo, ako. Ako. Kayo tatalo sa kasalanan. Hindi yung nanay nyo, hindi yung tatay nyo, hindi yung asawa nyo.
Kayo mismo. Kaya nga po yung individual na relasyon natin sa Panginoon, kinakailangan ay matatag, mabuti. So, redeeming and maximizing time, reason to redeem the time, sabi nga po to take ownership and control of your time. So, yung pong redeem, sabi nga, re-own, reclaim, repossess. Naandyan na yan sa atin, kaya lang nawala, kaya kailangan ay ma-redeem natin. So, to redeem time means to convert time to numbers, values. Bakit? Hindi yata yun. Yan. To redeem time into opportunity to fulfill your purpose. Balik ka yata yan. At makita po natin yung oportunidad. Pag may binibigyan kayo ng Panginoon, sabi nga, yung mga open doors na binigay sa inyo ng Lord, pasukin nyo na. Kung matagal lang pinapapasok sa inyo ng Panginoon at binibigyan pa kayo ng pagkakataon ngayon, pasukin nyo na po. So, how to redeem time? Pakibasa nyo po. Time must be managed. Time must be protected. Time must have focus. Time must have purpose. Time must have vision. Time must have measurable results. Yan. Lalagyan po natin ng yung pagmamanage, ipoprotect nyo, yung oras nyo. Sabi nga po, kung may makikipagkwentuhan sa inyo, lagyan nyo rin ng limit. Kung may kailangan pa kayong gawin na ito, pinapagawa sa inyo ang Panginoon. Yun pong focus. At yun pong, anong purpose nyo sa inyong oras? Oras ng pag-aaral, oras ng pagpapahinga, oras ng pagkain. Lahat yan may oras. Lalaanan nyo ng oras. Kung may vision kayo, kung paano yung vision natin sa church ay passion for God and compassion for people, ano yung vision nyo sa sarili nyo? Idinudugtong nyo ba doon sa vision ng church na pinaglagyan sa inyo ng Panginoon? Passion for God and compassion for people. Yun po yung mga pinapaabot sa inyo. Kung paano nga sinare ko sa inyo, bakit tayo nasa iba-ibang lugar? Diba? Kasi pag yun sa probinsya, nandun lang yun sila sa isang barangay. Pero lumalabas na rin po sila. Pero bakit kami nasa iba-ibang lugar? Yun yung domain nila eh. Doon kayo gagamitin ng Panginoon. Yun ay kung tatanggapin nyo. So, yun pong measurable results. Kahapon may tinanong ko ako, ba't hindi pa nasusunod pong anak nyo? Baka po sa 1 taon. Hindi ko alam kung ano yung mga implant ngayon. Para hindi mabuntis. Meron ka ba nun? Yung mga modern medicine kasi may mga paraan na. Pero kung alam mo, biyaya ng Panginoon, yung inheritance mo, sabi nga may mga natural na paraan naman para hindi magbuntis agad. At sa mga bagong kasal, talagang getting to know each other. Sabi nga po yung magulang ni Pastor Cyrus arranged marriage yun. Nagkita lang sila mismong araw ng kanilang kasal. Biblical yun. Gagawin ba natin sa mga anak natin? Mga anak nila pala. Okay. So, understanding at least to maximizing your time. Sabi, document a planning. A pen is mightier than a sword. Sino marunong magsulat dito? Sinusulat nyo ba? Pangalawa, establish your priorities. Pangatlo, pursue your passion only. Yan. Protect your plans and priorities and identify what you value. Ano po bang binavalue nyo? Sa mag-asawa, binavalue nyo ba ang asawa nyo over your children? O sino yung mas binavalue nyo? Hindi, mas kailangan ako ng anak ko. Asawa ko matanda na, kaya-kaya na yung sarili nyo. Alalahanin nyo po, kayong dalawa nagsimula, sa simula at sa katapusan. Kayo pa rin dalawa. Huwag nyo kaya mag-isa kayo. Mahirap mag-isa. Okay? So, identify nyo po, pang-anim, diba yung malibat? Make decision based on destiny. Alam nyo kung ano yung gustong papuntahan sa inyo ng Panginoon, saan kayo dadalhin ng Panginoon. Lahat ng desisyon na gagawin nyo,
siguraduhin nyo papunta dun sa destiny. Kung medyo nag-detour kayo, pwede naman balik agad. U-turn or kumaliwa, kumanan para makabalik dun sa destiny. Make an inventory of your associations. Sino ba muna yung malimit yung kasama? Pag ang malimit yung kasama ay nag-feed sa inyo ng mga negative thoughts, puro problema, puro mga nararanasan niyang hirap, at hindi naman nakikinig kung ini-encourage nyo. Kahit sa about time na, Lord, ililimit ko na lang yung time ko dito. Kung nakikita mo namang hindi nakikinig. Hanapin niyo po yung grace na nasa inyo para makapag-minister sa mga tao. So, review your investments at yun, do not try to please everybody. Kasi hindi po naman mapiplease natin lahat ng tao or everyone. And do not try to please everyone and forget the past and pursue the design for your future. Ano po ang design sa atin ng Panginoon para sa ating future? Jeremiah 29:11. Pakibigkas niyo po. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. O, yun po yung destiny natin. Meron na tayong hinaharap. Nakita na tayo ng Panginoon kung anong magiging tayo. Nilalakaran po ba natin yon? Sabi po ni Dr. Miles Monroe, pakibasa niyo po. The future that we have of ourselves will always determine how we respond to it. You are not important because of how long you live. You are important because of how great you do. Yan o, 1954 hanggang 2040. Plane crash ang kanilang kinamatay. Sabi nga, magkasama na sila mag-asawa doon sa plane crash. So, tatanungin ba natin ng Panginoon, Lord, bakit ganun? Eh, ang dami pa. Okay tayo hanggang ngayon, nagagamit pa natin yung mga teaching. Nakakapag-encourage pa. At ito po yung encouragement. Your purpose is greater than your failures and mistakes. Yes, magkakamali po tayo. Hindi ko sinabing sigurado yun. Pero may mga pagkakamali po tayo nagagawa sa buhay. Pero huwag na nating alalahanin doon. Yun. Kundi yung lesson po na nakuha natin doon sa pagkakamaling yun at i-apply natin yung tamang paraan upang hindi na po maulit yung pagkakamaling yun. Sabi nga po dito sa Philippians 1:8, for I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Ang tanong, may sinimulan na bang gawin sa iyo ang Panginoon? Yes. Yung mga hindi po nakasagot, wala pa? Wala pa ginagawa sa inyo, Lord? Sasagutin nyo lang ng yes o no eh. Parang alam kong alam nyo na may ginawa na ang Panginoon sa inyo. At may ginagawa pa. So, para po yun, malakaran natin ito. Sabi po, 2025, receive the enabling grace to live and manifest the God life in the now. Every day, in every way, in every domain. Pakibasa po, Ephesians 3:20-21. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. To Him be glory in the Church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. So, pinapaniwalaan niyo po ba yan? To Him, ang Panginoon po ang gagawa niyan. He can do exceedingly abundantly. Kung ano man po yung iniisip natin na eto lang ako, eto lang yung magagawa ko. Kung ano yung magagawa nyo at ginagawa nyo, yung hindi nyo magagawa, kasama nyo ang Panginoon sa paggawa nun. Ang Panginoon na ang gagawa nun. Ang grace at strength ng Panginoon ang gagawa nun sa buhay nyo. At yun pong power, ang banal na espiritu na nasa atin, ay dapat po patuloy na gumagalaw. Baka mamaya stagnant lang. Sabi yun. Baka sinasabi niya, tagal ko nang nangungusap dito, hindi nakikinig eh. Naririnig niyo po ba ang tinig ng Panginoon? Sa mga pangangaral,
Hindi yung gusto ko audible voice. Yung kung yung pagbabasa mo nga, hindi mo marinig. So, dinidetermine po yung gaano kalalim ang ating relationship sa Panginoon. Gustong-gusto ng Panginoon i-reveal yung kanyang sarili sa atin. Kaya lang hindi rin pantay-pantay kung paano nilalaanan natin ng Panginoon na talagang, Lord, gusto kitang makilala. E nagpapakilala na siya sa iyo, hindi mo pinapansin. Nangungusap na siya sa iyo, ayaw mo pang tanggapin yung pangungusap. So, makita po natin, God can do exceedingly, abundantly, above all. Hindi mo yung personal natin kailangan lang. Alam niyo yung kailangan natin, supplied na po yun everyday. Simula pa lang ng paglikha ng mundo, pinrovide na lahat ng Lord, bago nilikhain ng tao. Kaya pakinggan nyo rin yung prayer nyo araw-araw. Lord, bless mo po ako. Lord, nakapuro ako, I, me, and myself. Papanalangin nyo po sa inyong family altar. Lord, kalooban mo ang masunod. Mabigyang pleasure kita. Ikaw ang maluwalhati, mag-glorify sa buhay namin, sa pananalita ko, sa pagkilos ko, sa paggawa ko, sa mga iniisip ko. At take captive po yung mga thoughts na hindi po galing sa Panginoon. At palitan nyo ito ng salita ng Diyos na nasa sa inyo. Amen po ba? Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po yung nalangin. Aming Ama sa Langit, salamat po sa umagang ito. Ikaw po ang patuloy na magpala at sa mga nakareceive po, Panginoon, ng iyong kapahayagan. Dalangin po, Panginoon, na patuloy po nilang ma-apply ito, hindi lamang seasonal sa kanilang buhay, kundi everyday po. Patuloy na alalahanin ang mga bagay na ginawa mo. Patuloy na alalahanin na ikaw ay resurrected, nakaupo sa kanang trono ng Panginoon. At salamat aming Ama sa Langit na ikaw na nangako ay tapat na gagawin sa amin, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ikaw po ang nagpahayag sa amin, ang iyong mga pangako na magkakaroon ng katuparan ngayong taong ito. Salamat po aming Ama sa Langit. At dalangin ko po, Panginoon, na kung paano, Lord, na ipinakita mo sa amin, marami nang aanihin, Panginoon, sa harvest field. Gawin mo ang bawat isa sa amin na mang-aani, Panginoon, na mga kaluluwang uhaw, patuloy pong hinahanap ang katotohanan, at gawin mo po kaming tagagawa ng disciple kung kami po ay mga disciple mo na. Salamat po, aming Ama sa Langit. Patuloy na accountability, responsibility, pagmamahal sa bawat isa, pagmamalasakit, Panginoon, ang patuloy mo pong makita sa inyong mga anak, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo.